Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. You and Me Against the World. Karaniwan ay sa mga libro, pelikula at teleserye lamang natin nababasa at napapanood ang ganitong klase ng pag-iibigan. Kung saan ang dalawang taong nagmamahalan ay pilit na pinaghihiwalay ng mga taong nasa paligid nila. Pero ibahin ninyo ang nangyari sa ating kabarangay ngayong araw na si Gwen dahil siya mismo ang nakaranas ng ganitong klase ng love story. Kung ano ang nangyari, ito ang dapat ninyong abangan dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gwen, 20 years old at isang pastry chef sa bake shop na pagmamay-ari mismo ng aming pamilya. Isa po ako sa mga avid listener ng inyong programa mula sa Marikina. Only child po ako, Papa Dudut. Na bata pa lamang ay ini-spoil na ng mga magulang. HR manager po ang nanay ko samantalang dating chef sa isang hotel naman ang tatay ko na siyang pinagmanahan ko ng husay ko sa pagluluto sa kusina. Masasabi ko maganda naman ang naging buhay ko sa aking pagtanda, Papa Dudut. Hindi namin pinoproblema ang pera dahil parehong masipag ang mga magulang ko at ako lang naman ang nag-iisa nilang anak na pinagkakagastosan. Wala rin kaming problema sa tirahan dahil minana ng tatay ko ang family house ng kanilang pamilya. Wala ding problema sa future ko dahil obviously ay nakapagtapos ako ng pag-aaral at sa murang edad ay ako na ang namamahala sa family business namin. Ganon pa man, ang inakala kong perfect family ay hindi pala ganon kaperpekto. Inakala kong tahimik at maayos na ang buhay ng aming pamilya. Ang totoo ay hindi lamang pala ako aware sa mga problemang pilit na tinatago mula sa akin ng mga magulang ko. Hindi ko alam na matagal na palang may hindi pagkakaintindihan ng nanay at tatay ko. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong hindi nagkikibuan ang dalawa kong magulang. Hindi ko ito pinansin noong una dahil baka may kaunting tampuhan lamang sila na normal lamang na nangyayari sa mag-asawa. Pero sa mga sumunod na araw ay maya-maya na ang naririnig kong sigawan at palitan nila ng masasakit na salita. Masakit para sa akin na makita ang dalawang mahal ko sa buhay na nag-aaway. Pero ang mas masakit pa rito ay wala akong magawa para sa kanila dahil ayaw nila akong idamay sa kung anuman ang pinag-aawayan nilang mag-asawa. Nang minsang maaga akong umuwi mula sa bake shop ay naabutan kong nagsisigawan ang aking mga magulang na agad ding natapos nang makita nila ako. Halos araw-araw na sila na nag-aaway noon at doon ay pareho ko na silang kinumpronta. Ang hindi ko alam ay yun na pala ang huling araw na makakasama ko ang nanay ko, Papa Dudut. At kung ayaw mo ikalang yon, bahala ka! Buksan mo naman yung isip mo kahit ngayon lang, Glenda. Mahirap bang intindihin ang sitwasyon niya? Ako pa talagang tinatanong mo yan? Ikaw ang gumawa ng mali! Bakit ako ang magsasuffer? Palibasa kasi, puro ka emosyon. Ayaw mong gamitin yung utak mo. Hindi ka na naawa sa… Tay! Anong nangyayari dito? Bakit kayo nagsisigawan ni nanay? Dinig na dinig kayo sa labas, oh. Ito kasing nanay mo eh. Ayaw makinig sa pakiusap ko.
Paikot-ikot na lang kami. Ang hirap makipagtalo sa sarado ang utak. Ako ba talaga saradong utak? Kung ikaw tong open-minded, sana naintindihan mo man lang kung anong nararamdaman ko. Ano? Tatanggapin ko na lang yung ginawa mo ng walang repercussions? Ang swerte mo naman! Ano ba kasing pinag-aawayan nyo? Pwede naman po kayo mag-usap ng hindi nagsisigawan eh. Nay, ano ba kasing problema? Bahala na kayo rito! Ikaw, Antonio! Kung ayaw mo ako irespeto bilang asawa, desisyon mo yan! Basta ako may respeto pa ako sa sarili ko! Sandali lang, Nay. Saan ka pupunta? Bakit may dala kang bag? Aalis ka? Aalis ka ba? Uuwi ako sa probinsya! Anong gagawin mo doon? Hindi ba may cake orders pa tayo? Ano yun? Gagawin ko mag-isa lahat yun? Ikaw nang bahala sa shop, Gwen! Wala na akong pakialam doon! Anong ako nang bahala? Anong ibig niyong sabihin? Maghihiwalay na kami ng tatay mo! Ano? Tay! Totoo ba? Bakit? Bakit kayo maghihiwalay? I'm sorry, anak! Nay! Sandali lang naman! Nay! Ano? Bakit nakatayo ka lang dyan, Tay? Habulin mo naman si Nanay! Wala na akong magagawa. Kung yan ang desisyon niya, hayaan mo na siya. Kailangan niya lang sigurong magpakalayo para makapag-isip. Makapag-isip ng ano? Kasasabi lang niya na hihiwalayan niya na kayo. Wala man lang kayong reaction sa sinabi niya. Ay, Hayaan niyo na lang siya umalis. Ano bang pinag-awayan niyo kasi? Tungkol saan ba yan? Hindi na ba pwedeng maayos yan? alam mo Gwen, wag mo na lang alamin. Hindi lahat ng bagay kailangang may eksplanasyon. Pero sa pagkakataong to, kailangan ko po ng explanation. Iiwan tayo ni Nanay. Hindi ba big deal sa inyo yon? Bakit kung umasta kayo parang tanggap nyo na ang nangyayari? Hindi nyo na ba mahal si Nanay? Alam mo kung gaano ko kamahal ang nanay mo. So bakit? Bakit nyo siya hinayaang umalis? Desisyon niya yun. Kailangan nating respeto ang desisyon niya. Hindi nyo man lang ako inisip. Ako, na anak nyo, hindi nyo man lang inisip kung anong mararamdaman ko. Sobrang selfish nyo naman. Ang selfish nyo! Teka, Gwen! Saan ka pupunta? Anak naman! Kung ayaw niyong pigilan si Nanay, ako ang gagawa! Sobrang galit ang naramdaman ko sa tatay ko noon, Papa Dudut. Dahil wala man lang siyang ginawa para pigilan ang nanay ko na umalis. Pinanood lamang niya itong lumabas ng bahay at pinabayaang magiba ang dating perpekto naming pamilya. Noong bata kasi ako, Papa Dudut, ay sobrang laki ng paghanga ko sa mga magulang ko. Pareho silang mabait, maunawain at parang mga teenager kong magkulitan. Nasanay ako sa kanilang dalawa na makitang sobrang strong ng bond nila sa isa't isa. Fresh pa sa memorya ko kung gaano ka-protective si tatay kay nanay at kung gaano naman kaalaga si nanay kay tatay. Para silang tipikal na magulang na mga bida sa teleserye. Kaya naman laking gulat ko nang gano'n na lang ang naging reaksyon ni tatay nang mag-decide si nanay na iwan na kami. Dahil sa mga nangyari ay medyo lumayo ang loob ko sa tatay ko, Papa Dudut. Tuwing kinakausap niya ako ay karaniwang oo at hindi lamang ang sinasagot ko. Minsan ay kibit balikat na nga lang ang response ko sa tuwing sinusubukan niya akong kausapin. Sobrang laki kasi ng tampo ko sa kanila noon ni Nanay, Papa Dudut. Dahil hindi man lang nila sinubukang ayusin ang relasyon nila para sa akin. Nag-give up na lang silang dalawa ng basta na hindi man lang iniisip kung ano ang mararamdaman ko. Nakailang tawag din ako noon sa nanay ko, Papa Dudut, para kumbinsihin siyang umuwi na sa amin. Nasa probinsya na siya noon at pansamantalang bumalik sa kanyang mga magulang. Kung ano-anong klase ng pagmamakaawa na noon ay ginawa ko na kay nanay para lamang bumalik siya. Pero kahit na anong sabihin ko ay buo na talaga ang desisyon niya. Nahiwalayan na si tatay, Papa Dudut. Ito ang dahilan kung bakit mas lumala pa ang galit ko
sa aking ama. Gwen, gumising ka na dyan. Kung gusto mo na magpahinga, umuwi ka na sa bahay. Anong ginagawa niyo dito? Teka, anong oras na ba? 3:00 na ng umaga. Gagawa na ako ng pandesal. Inumaga ka na naman. 3:00 na? Kailangan ko bang tapusin to? Magpahinga ka na muna kaya. Mamaya mo na ituloy yan. Kailangan nila to ng 8 a.m. Tapos may isa pa akong cake for 2 p.m. Ano ba kasing ginawa mo at inabot ka na ng ganitong oras? Anong ginawa ko? Nakita niyo po ba yung 3-year wedding cake sa likod niyo? Ginawa ko yan kasi 7 a.m. ang pick up tapos gumawa rin ako ng 3 birthday cake. Customized yun. Tsaka 5 bento cake. Yun po ang ginawa ko kaya ako inumaga. Mga orders yan na dapat gagawin namin ni nanay. Kailangan mo ba ng tulong? Ay hindi na po. Patapos na ako. Di ko na kailangan ng tulong. Gwen naman, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa nangyari? Intindihin mo na lang kami ng nanay mo. Sana din po naiintindihan niyo rin ako ni nanay kung bakit ako nagkakaganito. Masyado ka pa kasing bata para malaman ng totoo. Baka hindi mo pa maintindihan ang mga nangyayari. Tay, 22 years old na ako. Anong tingin niyo sa akin? 10 years old na hindi marunong umintindi? Maiintindihan ko sana kayo kung simula pa lang, in-explain nyo na sa akin kung ba't kayo naghiwalay ni nanay. Di sana baka nakatulong pa ako sa problema nyong dalawa? Maniwala ka sa akin. Wala kang magagawa sa problema namin ng nanay mo. Di wala na kung wala. Bahala kayo dyan. Hindi na kita aabalahin para matapos mo na yan. Nagluto ako ng almusal sa bahay. Kumain ka bago ka matulog pagka uwi mo mamaya. May iba ba kayong babae? Ha? Anong sabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Isa lang naman ang rason kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa Dahil sa third party. Kung nahihiyaman kayong sabihin na naghiwalay kayo ni nanay dahil sa ibang babae, dapat lang. Wala akong babae. Gwen, hindi ko gagawin yan sa nanay mo. Sa tagal ng pinagsamaan naming dalawa, siya lang ang babaeng minahal ko simula nung ikinasal kami. Saan nanggaling yan? Talagang pumasok sa isip mo na magkakaroon ako ng babae? Ganyan na ba ang tingin mo sa akin ngayon? Ano ba kasi ang rason? Kung hindi ibang babae, ano? Ibang lalaki? Si nanay ang may kabit, ganun? Gwen, ayusin mo yung pananalita mo ha. Mga magulang mo kami. At anak niyo ko. May karapatan din akong malaman kung anong nangyayari sa pamilyang to. Alam niyo ba kung gaano kasakit para sa akin na pumili sa inyo kung sinong kakampihan? Actually, wala nga dapat akong kampihan sa inyo Kasi ni isa sa inyo, hindi nyo iniisip kung anong mararamdaman ko. Itigil na natin tong usapan na to. Marami pa akong gagawin at marami ka pang kailangang tapusin. Pag-usapan natin to kung kailan pwede na. Kailan nga ba? Kung kailan huli na lahat? Maiwan na kita dyan para matapos mo na yung ginagawa mo. Kung nandito lang talaga si nanay, kanina pa sana kami tapos Masarap na dapat ang tulog ko ngayon. Palibhasa, binigyan ako ng mga selfish na magulang. Itigil mo na yan, Gwen. Wala nang magbabago kahit ano pang gawin mo. Gagawin ko talaga kung anong gusto kong gawin. Papadudot High School ako noon nang magsimula ang business namin sa paggawa ng mga tinapay, cake at ibang pastries. Aksidente lamang itong nabuo nang minsang magpagawa si nanay kay tatay ng cake na dinala niya sa kanilang batch reunion. Marami ang nagkagusto sa cake na gawa ni tatay. At doon na nga naisipan ng mga magulang ko na kumuha ng orders ng mga cake hanggang sa kumalat ito online. Nag-boom ang business na yon ng mga magulang ko hanggang sa naisipan nilang magdagdag ng mga tinapay at iba't iba pang klase ng pastries. Sa kanila ako na-inspire kung bakit ako kumuha ng culinary arts. Kasabay ko ay inaral din ng nanay ko ang cake making. Pagka-graduate ko ay nag-tag team na kami noon ni nanay sa paggawa ng cake samantalang si tatay naman ang natoka sa mga tinapay. Hanggang sa ngayon ay going strong pa rin ang family business namin, Papa Dudut. Sa katunayan nga, noong Christmas at New Year ng 2020 ay umabot ng mahigit 100 cake ang ginawa namin. Parang ito na rin ang naging bonding time naming pamilya na siyang nami-miss ko ngayon. Dahil hindi na kami buo.
Wala na si nanay na partner ko sa puyatan sa pagbe-bake at pagde-decorate ng cake. Nang mawala si nanay ay damang-dama ko ang kakulangan ng pamilya namin. Nadoble ang trabaho ko sa shop. Kung dati ay inaabot kami ng 1:00 ng madaling araw sa pagtapos ng mga orders, ngayon ay inaabutan na ako ng pagsikat ng araw. Ang malala pa rito, si tatay na tanging kasama ko sa shop ay hindi ko pa pinapansin. Hindi ko ma-explain kung gaano ang lungkot na nararamdaman ko sa pagkabuwag ng pamilya namin, Papa Dudut. Pero ang lungkot na dinadamdam ko noon ay napawi sa pagdating ng isang taong hindi ko inaasahan na makikilala ko sa buhay ko. Walang iba kung hindi si Luis, Papa Dudut. Late ako nagpunta sa shop noon, Papa Dudut, dahil wala naman akong gaanong orders nang madatnang ko ang tatay ko na nagsasalita ng mag-isa. Akala ko noon ay nababaliw na siya kasi wala namang kaming customer sa shop ng oras na yon at mag-isa lamang siya sa may counter. Pagpasok ko sa kusina ay nagulat ako ng isang binata at nadatnang ko na nakaupo sa harap ng oven at pinagmamasdan ng mga pandesal na nasa loob nito. Litong-lito akong napatingin sa tatay ko para maghanap ng kasagutan. Agad naman niya akong ipinakilala sa binata na ang pangalan ay Luis. Mas matanda siya sa akin at kinuha siya ng tatay ko bilang all-around boy na makakatuwang namin sa trabaho. Noong una ay skeptic ako dahil hindi naman po sa pagiging judgmental, pero mukha siyang tambay sa kanto na nag-aabang ng makakainuman. Parang wala siyang kaalam-alam sa paggawa ng tinapay o kung anuman. Ayon kay tatay ay sa Pampanga pa nakatira si Luis. Anak daw siya ng dating kaibigan ni tatay na kamakailan lang ay namatay na. Ulilang lubos na raw at wala ng ibang pamilya na matutuluyan. Nag-offer si tatay na sa amin na muna siya pansamantalang tumira at kapalit nito ay ang magtrabaho siya sa shop. Naisipan daw niyang kunin si Luis bilang katuwang sa shop dahil sa mga nasabi ko na mas bumigat ang trabaho ko nang iwan kami ni nanay. Kahit na wala pa akong gaanong tiwala kay Luis ay nakahinga ako, Papa Dudut, na meron kaming bagong makakasama sa shop. Hindi na rin kasi healthy ang pagpupuyat ko noon at isa pa'y magandang may bagong mukha ako na makakausap sa shop dahil hindi ko pa iniimik masyado noon si tatay. Gwen, tapos na ako rito. Baka may maitulong ako dyan. Wala ka na bang gagawin? Pasuyo na lang ako rito. Pakihugasan na lang itong mga natapos na para magamit ko ulit mamaya. O sige, ako nang bahala. Mukhang magpupuyat ka na naman ngayon ah. Kaya nga eh. Weekend kasi bukas, maraming celebrations. Usually kasi Sabado at Linggo mga araw nagabundok ang orders dito. Bakit? Hindi ba pwedeng gumawa ka na mas maaga para hindi ka gahol sa oras? Di pwede eh. Nakilala tong shop natin na fresh ang mga gawa kaya kailangan nating i-maintain ang reputation na yon. Ah, ganun ba? Eh ikaw, kumusta naman ang trabaho mo rito so far? Masaya. Ang dami kong natutunan. Maraming recipe ng tatay mong tinuro niya sa akin. Uy, baka mamaya magpatayo ka na rin ng sarili mong bakery ah. Hindi naman. Natutuwa lang ako na pinagkatiwalaan kaagad ako ng tatay mo sa mga recipe nyo kahit na bago lang ako rito. Eh paano nga ba kayo nagkakilala ni tatay? Taga Pampanga ka, di ba? Oo. Lumipat kami ng Pampanga nung pinagbubuntis ako ni nanay. Magkaibigan daw ang nanay ko at tatay mo eh. Kaso matagal na silang walang balita sa isa't isa. Hindi ko nga alam na marami palang kaibigan si nanay eh. Nagulat na nga lang ako nung nagsidatingan sila sa burol niya. Baka mag-schoolmates sila. Ewan ko lang. Sa pagkakaalam ko hindi naman nakapagtapos ng college si nanay. Mabuti nga nung dumalaw sila sa bahay. Sakto naghahanap ang tatay mo ng mga kasama niyo sa shop bilang stay-in. Wala rin naman ako mapupuntahan kaya pinatus ko na. Kung hindi mo mamasamain ano bang nangyari sa nanay mo? Inatake sa puso. Ay, I'm sorry. Kasalanan din naman niya eh. Naging pabaya siya sa sarili niya. Alam na nga niyang mahina ang puso niya. Sige pa rin siya sa bisyo. Sigarilyo, alak, sugal. Inako na ata niya lahat ng masamang bisyo sa mundo eh. Kung nakita mo lang sana kung ano itsura niya na nabubuhay pa siya.
Daig pa niyang 80 anyos kahit na magsi-50 pa lang siya. Eh yung tatay mo? Ipinanganak na akong walang tatay eh. Ang sabi, hindi raw kayang panindigan ng tatay ko ang nanay ko. Sa totoo lang, baka nga hindi pa alam ni nanay kung sinong ama ko eh. Medyo marami rin kasing lalaki si nanay nung kabataan niya. Ang totoo niyan, may 2 pa akong kapatid sa ibang lalaki. Yun nga lang, kinuha sila ng tatay nila kasi nga hindi sila kayang buhayin ni nanay. Wala na ba kayong ibang mga kamag-anak? Hindi ko alam. Meron siguro pero hindi naman sila nababanggit ni nanay. Kaming 2 na lang talaga magkasama hanggang sa mamatay siya. Siya lang ang tanging kadugo na nakilala ko. Bakit kaya ganun, no? May mga magulang talaga na hindi inaalala yung magiging kapakanan ng mga anak nila. Hindi nila naiisip na bawat desisyon na ginagawa nila, apektado ang anak nila. Sa kanila nakasalalay ang future ng mga bata. Pero bakit kaya hindi nila maisip yun? Tao lang din naman kasi sila. May kahinaan, marunong magkamali. Ang tingin kasi natin sa mga magulang natin, superhero. Nasanay kasi tayo na silang nag-aalaga sa atin. Sa kanila tayo tumatakbo kapag may problema tayo. Nasa kanila lahat ng solusyon. Pero habang tumatanda tayo, marirealize natin na hindi pala sila katulad ng iniisip natin. May sarili rin silang problema. May sariling buhay na kailangang ayusin. Pero kahit na, nung araw na ipinanganak tayo, automatic na parte na tayo ng buhay nila. So dapat lahat ng ginagawa nila, iniisip nila kung anong kalalagyan natin. Hindi ka ba galit sa nanay mo dahil ganitong naging sitwasyon mo ngayon? Ako? Hindi. Nanay ko pa rin yun eh. Kahit gastusin niya sa alak at yosi ang kakarampot na sahod ko, okay lang. Kahit hindi ako nakapag-aral, kahit lumaki akong hirap sa buhay, napagkaitan ng kabataan, hindi ko siya sinisi. Alam mo kung bakit? Kasi siya ang nasa tabi ko nung panahong wala pa akong laban sa mundo. Siya nagpakain sa akin, nagbihis, nagturo kung paano maging tao. Hindi man masarap ang pagkain, hindi man maganda ang damit, hindi man ganong maayos ang naging pagpapalaki sa akin, hindi niya naman ako iniwan. Magpakailanman ba to? Grabe, naiyak ako sa kwento mo ha. Ikaw kasi, kung ano-ano pinagtatanong mo. Sige na, balik na tayo sa trabaho. Pagkatapos mo dyan, umuwi ka na kasi maaga pa kayo ni tatay bukas. Mamaya pala kasi pasado 12:00 na pala. Papadudot sa ilang buwang pagtatrabaho ni Luis sa aming bake shop ay namangha ako sa kanya. Sa araw-araw na pagsasama namin ay unti-unti niyang binago ang first impression ko sa kanya at pinatunayan niyang mali ang judgment ko sa kanya. Mabilis magtrabaho si Luis. Mabilis din siyang matuto. 1 buwan pa lamang ay marunong na siyang mag-bake ng cake at gumawa ng mga tinapay. Katulad ng sinabi ni tatay ay naging all around siya, hindi lang sa shop, kung hindi maging sa bahay. Siya minsan na nagdi-deliver ng mga order, tagabili ng ingredients at kung minsan ay katuwang ko sa pagluluto, lalo na tuwing tambak kami ng orders. Masasabi kong jack of all trades si Luis dahil napakalawak ng kaalaman niya sa mga bagay-bagay. Dahil na rin siguro sa background nito at ang mga masasalimuot na karanasan niya sa kanyang nakaraan. Nasubukan na niyang magtrabaho sa fast food kaya basic na sa kanya ang maging under pressure. Naging construction worker na rin siya kaya ang mga sako-sakong harina ng weekly niyang binibitbit ay wala ng kaso sa kanya. Naranasan na rin niyang magtrabaho bilang tricycle driver, kargador sa palengke at maging pagtitinda ng balut ay pinasok na rin niya para lamang magkaroon ng panglaman sa tiyan. Hindi lamang po ako ang namangha kay Luis, Papadudut, dahil maging ang tatay ko ay bilib na bilib din kay Luis. Sa katunayan ay si tatay na nga ang parang tumatayong amain ni Luis na wala namang problema sa akin dahil never naranasan ni tatay ang magkaroon ng lalaking anak kaya siguro ay naging malapit din siya kay Luis. Papadudod si Luis ay parang glue na naging dahilan kung bakit unti-unti kaming bumalik ni tatay sa dati. Dahil sa kanya ay natanggap ko na never nang mabubuo ang pamilya namin. At di kalaunan ay naayos din ang tampuhan namin ng tatay ko. Ginawa ko naman po ang lahat pero at the end ay ginalang ko na lang din ang pasya ng mga magulang ko.
Okay na. Nakaset up na lahat. Siniguro mo bang walang matutumba sa mga cake? Wala na tayong time na mag-ayos kung masisira ha. Huwag ka mag-alala. Nakaayos na lahat. Safe na safe ang mga cake mo. Sige na, tara na, late na tayo. Kanina pa nagsimula yung kasal, hinahanap na tayo sa reception eh. Malayo ba yung lugar? 15 minutes. Malapit lang pala. Bakit? Nagmamadali ka ba? Ako kasi magbabantay sa shop mamaya. May pupuntahan daw tatay mo. Okay. Basta ako matutulog ako mamaya. Wala pa akong tulog eh, grabe. Pagod ako sa gustong cake ng client. Ang daming cheche bureche. Pero sulit naman kasi hindi sila kuripot. Pinatos agad yung first price ko, hindi na tumawad. Ganun ang magandang customer. Ang saya mo ngayon ah. Siyempre, makakatulog na ako mamaya no? Matanong ko lang. Napansin ko lang to ah. Pero bakit parang hindi kayo gano'n nagpapansin ng tatay mo? Sa tagal mo na sa amin, ngayon mo lang napansin yan? Ngayon ko lang tinanong pero matagal ko na napapansin. Mahabang kwento. Sabihin na lang natin na may ginawa siyang mali na hanggang ngayon hindi pa niya na ipapaliwanag sa akin. Pwede ko bang malaman kung anong nagawa niya? Teka, kinukuntsaba ka ba ni tatay para tsikahin ako tungkol dyan? Hindi. Na-curious lang ako kasi dadalawa na nga lang kayo. Kayo na nga lang itong magkasama tapos hindi ba kayo nag-iimikan? Bago ka dumating, naghiwalay sila ni nanay. Kaya ka galit sa tatay mo? Oo. Sa nanay mo, hindi ka galit? Hindi naman talaga ako galit sa kanila. Masyadong strong yung word na galit eh. Sabihin na lang natin na may tampo ako sa kanila. Pero mas malaki ang tampo ko kay tatay. Kasi wala siyang ginawa para pigilang umalis si nanay eh. Siya ang padre di pamilya. Dapat siyang gumawa ng paraan para mabuo kami pero wala eh. Bigla na lang siyang nag-give up nang wala man lang ginagawang effort. Baka naman matagal na nilang sinusubukang isalbang relasyon nila. Pero hindi mo lang napapansin kasi nga ayaw kang idami sa problema nila. Minsan kasi, dumarating tayo sa puntong kahit anong gawin natin, mahirap na talagang ayusin ang isang bagay na nasira na. Baka na-realize nila na hiwalayan na lang talaga ang pinakamagandang solusyon. Alam mo, wala pa akong tulog kaya irritable ako ngayon. Luis ha, huwag na nating pag-usapan yan. Ayokong humarap sa kliyente natin na bad mood. Pasensya na, natanong ko lang naman. Huwag ka na lang makialam sa mga problema ng pamilya ng may pamilya. Sorry. Alam kong gusto mong kampihan si tatay. Kasi nga siya lang ang tanging taong nagbigay ng malasakit sa'yo noong nangangailangan ka ng tulong. Pero sana maintindihan mo rin ang pinanggagalingan ko. Anak ka rin. Bakit ikaw, sa tatay mo na hindi mo nakilala, hindi ka ba galit sa kanya? Bakit naman ako magagalit sa taong hindi ko naman nakita? Tsaka patay na yung tao. Hayaan na natin siyang mamayapa. Patay ng tatay mo? Ewan ko, yun ang sabi ni nanay eh. Sorry. Kaya nga ang gusto kong ipunto, may tatay ka. Hanggat nandyan pa siya at humihinga, mahalin mo siya, igalang mo. Ipakita mo sa kanya kung paano ang tamang pagtrato ng anak sa magulang kasi maraming tao sa paligid mo na katulad ko, lumaking walang tatay. Hindi nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng ama. Kahit gaano pa kalalim ang galit mo sa tatay mo pa rin siya. Siya pa rin ang unang tatakbuhan mo kapag nagkaproblema ka. Kasi wala naman tayong ibang malalapitan sa oras ng problema kundi mismong pamilya natin eh. Sa akin lang naman yun. Hindi ko naman sinasabi na huwag ka magalit o magtampo. Karapatan mo yun. Pero sana, huwag mong kalimutan ang dalamang pribilehyo. At yun ay ang pagkakaroon ng parehong magulang. Kasi ako, wala na pareho yung akin. Papadudod sa mga unang buwan ng pagsasama namin ni Luis ay mabilis kaming nag-jive. Palabiro kasi siyang tao pero alam niya kung saan niya ilulugar ang mga biro niya. Sa maikling panahon ng pagsasama namin ay basang-basa na niya ang mga galaw ko. Tuwing naiirita ako ay palagi siyang bumabanat ng mga joke na sa sobrang corny ay mapapatawa ka na lang. Kapag napapansin niyang pagod na ako ay siya na ang nagvo-volunteer na tumulong para mabawasan ang trabaho ko. Para bang siya ang pumupuno ng mga araw na tingin ko ay hindi ako buo. Maliban sa mga nabanggit ko ay marami din po akong natutunan mula kay Luis. Mga bagay na hindi karaniwang itinuturo sa paaralan pero kailangan natin sa buhay.
At kahit na hindi siya nakapagtapos at walang may pagmamayabang na diploma ay street smart si Luis. Marunong siyang humarap sa mga araw-araw na problema at bawat suliranin ay lagi siyang merong dalang solusyon. May one instance nga na sinugod kami ng galit na customer dahil maling design ang nagawa ko sa in-order niyang cake. Halos maiyak na ako noon sa harap ng customer nang bigla akong ni-rescue ni Luis. Siya ang kumausap sa customer at gumawa ng solusyon sa problema namin. Doon ko nga na-realize na sobrang mali ang naging first judgment ko sa kanya noon, na mukhang tambay na naghihintay lang ng kainuman. Binabawi ko na po ang sinabi kong yon, Papa Dudut. Dahil ang totoong Luis ay isang empath. Ang katangian niyang ito ang dahilan kung bakit kayang-kaya niyang i-assess ang mga bagay-bagay upang agad na maresolba. May tinatago siyang talino, Papa Dudut. At bukod pa doon ay aaminin ko na kapag nabibihisan siya at naging presentable ay may tinatago rin pala siyang karisma. Napaisip nga ako noon na kung sino man ang babaeng iibigin ni Luis ay sobrang swerte niya dahil parang na kay Luis na ang lahat. Isang taon ang lumipas, Papa Dudut. Simula noong iwanan kami ni Nanay ay dumating naman sa buhay namin si Luis. Sa mahabang panahong yon ay pilit ko na pong itinatago noon ang lihim na pagtingin ko kay Luis. Opo, Papa Dudut. Nakabuo ako ng feelings kay Luis nang hindi sinasadya. Hindi ko alam kung paano nangyari yon basta napagtanto ko na lamang na parang masyado na akong nasanay na kasama siya. At ayokong dumating ang araw na iwan niya kami ni Tatay. Sa pagsasama kasi namin ni Luis, Papa Dudut, ay ibinigay niya sa akin ang comfort na hindi ko inakalang kailangan ko pala. Kahit na hindi naman niya obligasyon ay alagang-alaga niya ako. Pinoprotektahan niya ako sa mga bagay na maaaring makasakit sa akin, physically man o emotionally. Maliban dito ay siya na rin ang palagi nagbibigay saya sa mga araw ko. Sino ba namang babae ang hindi mahuhulog sa ganong klase ng trato mula sa isang lalaki? Ang problema nga lang ay natakot akong aminin kay Luis ang totoo kong nararamdaman. Baka kasi hindi ang inaasahan kong sagot ang matanggap ko na siya pang ikasira ng pagsasama namin. Kapag umamin ako ay sa dalawang bagay lang naman ito mauuwi. Ang malaman kong baka may gusto rin siya sa akin at baka may chance na maging kami, o malaman kong hindi niya ako type at doon na magsisimulang maging asiwa kami sa isa't isa. Siyempre hindi ko na rin naman gustong mangyari ang huling nabanggit. Kaya minabuti kong isekreto na lamang ang nararamdaman ko kay Luis. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay nadulas ang dila ko nang minsang umuwi ako ng lasing at nasabi ko kay Luis ang katotohanan. Gwen, ikaw ba yan? Kauwi mo pa lang? Oo, ikaw pala. Shh! Huwag kang maingay. Baka magising si tatay. Kanina pagising ng tatay mo. Pasalamat ka na, sa shop na siya ngayon. Anong oras na ba? Bakit gising ka pa? Anong gising ka pa? 3:00 na kaya? Oras na ng trabaho. Ikaw ha? Lasing ka ba? Sinong lasing? Ako? Hindi ako lasing ah. Huwag mong sabihin nag-drive ka pa uwi ng lasing. Di nga ako lasing. Oo, nakainom ng konti pero konti lang. Tsaka nagpahatid ako sa kaibigan ko. Huwag kang mag-alala. Teka, ba't ganyan ang mga tanong mo? Bakit? Boyfriend ba kita? Bakit? Boyfriend lang ba pwede magtanong yan sa'yo? Siyempre nag-aalala ako. Bakit ka nag-aalala? Bakit naman hindi? Type mo ko, no? Alam mo, magpahinga ka na. Kung ano-ano na pinagsasabi mo. Kasi gusto kita. Gusto kita, Luis. Lasing ka na talaga. Halika na. Hatid na kita sa kwarto mo. Sabing di ako lasing. Nakainom lang ako.
At dahil nakainom ako, medyo malakas ang loob ko ngayon. Kaya hayaan mo na akong sabihin ang gusto kong sabihin sa'yo. Kasi baka hindi na maulit to. Totoo yung sinabi ko sa'yo. Gusto kita, Luis. Ano? Tititigan mo na lang ba ako dyan? Wala kang sasabihin? Kasi kung wala kang sasabihin, paniguradong magiging awkward na tayo pag-gising ko mamaya. Pero, paano ang tatay mo? Oh, anong problema sa kanya? Alam kong malayo sa katauhan kung gusto ng tatay mo na maging boyfriend mo. Mahirap lang ako, Gwen. Wala akong tinapos. Malayong agwat ng estado nating dalawa. Wala kang future sa akin. Di mo pa nga ako sinasagot, problema mo na yung future natin? Oo. May gusto rin ako sa'yo, Gwen, pero hindi ko alam. Natatakot ako sa tatay mo eh. So, type mo rin ako. Kaya nga hindi ako nakatulog kakahintay sa'yo eh. Kasi nag-aalala ako. Nag-aalala ako sa'yo kasi ayaw ko mapahama ka. Akala ko baka gigising mo lang. Simula nung umalis ka kagabi hanggang sa pagbalik mo ngayon, hinintay kita. Siyempre, baka magka-problema ka. Baka kailangan mo magpasundo. Alam ko hindi ka magpapasundo sa tatay mo eh. Kaya naghintay ako. Sira ulo ka? Magtatrabaho kang walang tulog? Sanay na ako sa ganun. Kaya ko nga magtrabaho ng walang kain eh. Ba pa rin yun? Pero, mabalik tayo sa tanong ko. Paano ang tatay mo? Huwag mo na siyang problemahin. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Mamahalin ko ang taong gusto kong mahalin kahit saan pa siya galing. Anong iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Natutuwa lang ako. Akala ko hanggang MU lang ako sa'yo eh. MU? Mutual understanding? Hindi. Mag-isang umiibig. Akalain mo, may gusto rin pala sa akin ng isang Gwen? Promise, hindi to usapang lasing ha? Sabi ko naman sa'yo eh, hindi ako lasing. So, kung gusto mo ko, gusto rin kita. Anong status natin ngayon? Eh kung gusto mo, rekta na. Ano, tayo na? Bilis naman! Ligawan mo naman ako. Sige. Pag-usapan ulit natin to bukas kapag wala nang alak sa sistema mo para masigurado. Bahala ka. Anong ulam niyo kagabi? Nagugutom na ako. Gusto mo ipagluto kita ng sabaw? Sige nga. Papa Dudut, after ng naging confession ko kay Luis ay medyo pinakiramdaman namin ang isa't isa. Pero nang mga panahon na yon ay agad kong napansin ang pagbabago sa ugali ni Luis. Mas naging sweet siya sa akin, clingy at mas protective. Hanggang sa nagsimula na nga niya po akong ligawan. Hindi ko naman po pinahirapan pa si Luis sa kanyang panliligaw. Sinagot ko din siya kaagad at pumasok kaming dalawa sa isang tagong relasyon, Papa Dudut. Thrilling din pala ang magkaroon ng secret relationship dahil nabibigyan ito ng excitement ang pagsasama naming dalawa ni Luis. Mabuti na lamang at nakatira kami sa isang bubong kaya hindi na kami nahirapang pang magkita. Dahil isang katok lang sa kwarto ang kailangang gawin, isa pa ay hindi naman namin kailangang magrason kay tatay kung bakit kami magkasama dahil nasanay na rin si tatay na makita kaming palaging magkasama ni Luis. Tuwing kasama namin si tatay ay parang magkaibigan lamang ang turingan naming dalawa ni Luis. Pero kapag nasolo na namin ang isa't isa ay doon na kami nagiging sweet na dalawa. Tumagal ng mahigit 4 na buwan ang tagong relasyon namin nang walang kaproble-problema. Kaso nga lang, ika nga nila, Papa Dudut, ay walang lihim na hindi nabubunyag. Naaktuhan kami ni tatay na magkayakap ni Luis. Magkadikit ang mga mukha para sana sa isang kiss. Ang kalat mo naman, dapat steady lang yung kamay mo kasi. Ang hirap naman ito. Balik na lang ako sa pagmamasa ng pandesal. Ay naku, wala ka talagang creativity. Nakakangalay naman pala itong ginagawa mo eh.
At least sa pagmamasa, lumalaki muscles ko. Tingnan mo. Oh, Sus! Nagyabang ka pa, wala ka namang muscles. ikaw na lang mag-icing. Panoorin na lang kita. Baka mamaya pagalitan pa tayo ng umorder niyan kapag pangit ang kinalabasan. Ako na nga. Tamad-tamad mo talaga. Anong klaseng boyfriend ka, ayaw mong tulungan yung girlfriend mo? Yakapin na lang kita pagkatapos mo dyan. Ayoko. Gusto ko, yakapin mo na ako ngayon. Ang clingy naman. Halika na nga. O tama na, nawili ka naman. Baka makita tayo ni tatay dito Wala siya. Namili siya ng arena at asukal. Magpapayakap ka tapos bigla kang aayaw. Ginusto mo to, di ba? Kanina pa may kumakatok sa labas. Anong ginagawa niyong dalawa? Tay! Hayop ka, Luis! Walang iya ka! Tay! Lumayo ka sana ko! Ano sa tingin mo ginagawa mo? Wala po kaming ginagawang masama. Anong wala? Kitang-kita ko na kaya puskasan ako! Tay, boyfriend ko po si Luis! Walang mali sa ginagawa namin! Boyfriend? Anong kalokohan to? Magpapaliwanag po ako. Hindi kita kinakausap! Lumabas ka na nga muna! May customer na sa labas! Huwag po kayo magalit kay Gwen. Ako na lang Nakikinig ka ba? Sabi ko, lumabas ka! Mag-uusap kami ng anak ko! Sige po. Tay, kumalma nga muna kayo! Ano bang ikinaiinit ng ulo ninyo? Para magkayakap lang nagagalit na kayo ng ganyan? Boyfriend! Yung lalaking yon, boyfriend mo! Anak naman! Kung ginagawa mo to para magrebelde, itigil mo na! Dahil wala nang magbabago sa naging desisyon namin ng nanay mo! Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin tanggap na hiwalay na kami? Huwag niyong dinadamay si nanay dito, Tay. Walang kinalaman sa inyong relasyon namin ni Luis. Desisyon naming dalawa na maging kami. Tinanggap kong desisyon ninyo ni nanay kahit masakit. Kaya sana naman gawin niyo rin sa akin yung ginawa ko sa inyo. Hindi! Hindi ako papayag! Bakit? Kayo na rin ba magdidesisyon para sa buhay ko? Hindi na ako bata, Tay. Masyado siyang matanda para sa'yo. Walang problema sa akin kung magka-boyfriend ka. Pero humanap ka naman ng ayon sa edad mo. 28 na si Luis. Ikaw, ilang taon ka pa lang? Anong problema dun? Hindi nasusukat sa edad ang pagmamahalan ng dalawang tao. Wala siyang tinapos. Gusto mo mag-asawa ng lalaking walang tinapos? Wala siyang tinapos pero pinagkakatiwalaan mo siya, di ba? Kinuha mo siya. Pinatira mo siya sa bahay natin. Kahit wala siyang tinapos. Bakit? Kasi may tiwala kayo sa kanya. Tapos ganyan ang sasabihin niyo sa kanya ngayon? Siguro nga nagkamali ako sa ginawa ko. Pinagkatiwalaan ko siya. Pero tignan mong ginawa niya. Pero huwag kang mag-alala. Itatama ko to. Anong itatama? Huwag niyong sabihin. Paalisin ko na siya sa bahay natin. Tay naman. Please, nagmamakaawa ako. Huwag niyong gawin to. Mali itong ginagawa niyong dalawa. Nasaan ba ang mali? Hindi ko magets Porkit hindi siya pasok sa standards niyo? Bakit? Kayo ba ang girlfriend niya? Hindi naman, di ba? Ikaw ba ang nagmamahal sa kanya? Tapusin mo na yung ginagawa mo. Mag-uusap lang kami ni Luis. Tay, sandali lang naman! Papadudot ginawa ko ang lahat para huwag palayasin ni tatay si Luis. Halos lumuhod na ako noon sa harap niya para lamang bigyan niya ng chance si Luis. Noong ko lang nakitang galit na galit ang tatay ko sa puntong maging ako ay natakot na rin sa kanya. Sa huli ay wala kaming nagawang dalawa ni Luis. Nang araw din na yon ay umalis ng bahay si Luis at parang naulit muli ang eksena noon nang umalis si nanay sa bahay. Parehong sakit, parehong galit dahil sa isang tao. Muling bumalik ang lamat sa relasyon namin ni tatay. Ang ikinakagalit ko ay ayaw niyang sabihin sa akin kung bakit ayaw niyang maging boyfriend ko si Luis, katulad ng ginawa niya noon na ayaw din sabihin ang rason kung bakit sila naghiwalay ni nanay. Hanggat hindi niya sinasabi ang rason ay hindi ko kinausap si tatay. Itinuring ko siyang hangin na para bang hindi ko siya nakikita at naririnig. Dalawang kasalanan na ang ginawa niya sa akin at sobrang nakaka-frustrate dahil ayaw man lang niyang mag-explain. Sa kabila ng nangyari, Papa Dudut, ay nanatili ang relasyon namin ni Luis. Umupa siya ng bed space di kalayuan sa bahay namin. Sa tulong ko naman ay mabilis na nakahanap ng bagong trabaho si Luis para meron siyang panggastos sa sarili niya. Isang buwan din ganon ang naging sitwasyon namin ni Luis na patago kong magkita upang hindi makahalata si tatay. At as much as possible ay sinusubukan naming umiwas
sa mga tao para hindi kami mapag-usapan. Hanggang sa isang araw ay hindi ko na nadatnan si Luis sa kanyang inuupahang boarding house. Papadudod, sobrang litong-lito ako noon kung ano ang nangyayari kay Luis. Hindi naman kami nag-away o nagkaroon ng anumang tampuhan. Sa katunayan, noong huli ko siyang makita ay nagplano pa kaming kumain sa labas dahil sa sahod siya sa araw na yon. Nang tanungin ko ang landlady kung saan ay nagpunta si Luis ay hindi rin ito alam ang sagot. Bigla na lamang siyang nag-impake at nagmamadaling nagpaalam. Ni hindi na niya kinuha ang deposito niya sa upa. Sinubukan ko siyang kontakin pero naka-off ang phone nito. Wala rin naman siyang social media para sana kahit doon na lamang ay makasagap ako ng balita. Sobrang nagwo-worry na ako noon kay Luis, Papadudut. Sari-saring senaryo ang pumasok sa isipan ko kung bakit siya biglang nawala. Hindi ko alam kung may masama bang nangyari sa kanya o may nakita na ba siyang iba at sumama na siya doon. O baka naman napahamak siya at may nangyaring masama sa kanya o mas malala ay baka nakita siya ni tatay at tinakot para lumayo na sa buhay ko. Ano man ang nangyari, lahat ng sisi ay ibinaling ko kay tatay. Hindi sana mangyayari yon kung hindi siya naging against sa pagsasama naming dalawa ni Luis. Una ay si nanay, ngayon naman ay ang taong minamahal ko. Sa sobrang galit ko noon sa kanya ay nagkulong ako sa kwarto. Hindi ako pumasok at hindi ako tumanggap ng mga order. Nayaan ko lamang siyang mag-isa sa shop hanggat hindi ako naliliwanagan sa mga nangyayari. Para kasi akong nasa dilim na hindi alam kung ano ang nangyayari sa paligid ko. Hindi na ako bata pa para hindi isama sa mga problema nila sa buhay, kaya naiinis ako. Dahil hanggang ngayon ay bata pa rin ang turing sa akin ng tatay ko. Gwen, gising ka ba? May naghahanap sa'yo sa baba. Mga kaibigan mo raw. Nag-aalala na sila sa'yo. Wala ka raw kasing paramdam. Pwede bang pumasok? Hindi nakalak yung pinto kaya pumasok na ako. Pakisabi na lang masama pakiramdam ko. Hanggang kailan ka ba magkakaganito? Sobrang dami nang nagtatanong kung kailan ka ulit tatanggap ng cake orders. Bakit niyo tinatanong sa akin yan? Sarili niyo tanungin niyo kung hanggang kailan kayo magmamatigas. Di ba nasabi ko na ang rason? Wala kang future kay Luis. Para rin lang naman sa'yo yung ginawa ko eh. Kayo ni Luis, hindi kayo para sa isa't isa. At sino may desisyon yan? Ikaw? Ikaw bang may hawak ng puso namin para sabihin yan? Bakit ba hindi kayo pabor kay Luis para sa akin? Dahil ba mahirap lang siya? Wala siyang pinag-aralan? Mas matanda siya kaysa sa akin? Tay, ang babaw niyo naman para mag-isip ng ganyan. Yan din ba ang dahilan kung bakit mo hinayaang umalis na lang si nanay sa buhay natin? Gusto mo ba talagang malaman ng totoo? Paulit-ulit na lang tayo, Tay. Wala naman ako ibang gusto kundi makuha sa inyong dahilan ng lahat eh. Oo, gusto ko malaman ng totoo. Bakit? Bakit mo pilit nilalayo ang loob ko sa'yo? Hindi ko nilalayo ang loob mo sa akin, Gwen. Ginawa ko ang bagay na yon para sa ikabubuti mo. Ikakabuti para saan? O baka para sa ikabubuti mo? Ikaw at si Luis. Pareho ko kayong anak. Ano? Joke time ba to? Alam kong mahirap paniwalaan ang mga sinasabi ko ngayon pero yun ang totoo. Magkapatid kayo ni Luis. Anak ko siya sa ex-girlfriend kong si Julieta, ang nanay ni Luis. Kaya ganun na lang ang naging reaksyon ko nung nakita ko kayong dalawa na magkayakap. Gwen, hindi pwedeng maging kayo kasi magkadugo kayo. Yun ang rason kung bakit hindi ako payag sa relasyon yung dalawa. Pero paano? Paano nangyari yun? All these years? May anak ka sa labas? Bakit naman ganun, Tay? Bakit mo naman hindi sinabi agad sa akin? Hinayaan mo pang humantong lahat sa ganito? Hindi ko naman alam na ganito ang mangyayari. Kapatid ko si Luis? Ano ba naman yan?
Sa dami ng problemang pwedeng mangyari sa buhay ko, bakit ito pa? Bakit naman ganon? I'm sorry anak. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan mo talaga! Sino pa ba pwedeng sisihin dito kundi ikaw? Nagtaksil ka kay nanay. Isipin mo, Tay, 31 years na kayong kasal ni nanay. 28 na si Luis. Ibig sabihin nun, nag-cheat ka after yung magpakasal ni nanay. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, anak siya ng ex mo? Ngayong may nangyari na? Sasabihin mong kapatid ko siya? Ano ba talaga? Pinaglalaruan mo ba kami, Tay? Inaayos ko na ang lahat. Aayusin ko to. Pangako ko sa'yo. Ibabalik natin sa dati ang lahat. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Hindi ko ma-explain. Hindi ko alam kung anong dapat maramdaman ko, Tay. Hindi ko alam kung masasaktan ba ako, mandidiri, magugulat. Hindi ko na alam. Hindi ko alam kung paano ko ilulugar tong nararamdaman ko ngayon. Gwen. Huwag kayong lumapit sa akin, please lang. Lumabas ka muna. Gusto ko mapag-isa. Sige, sasabihin ko na lang sa mga kaibigan mo na masama ang pakiramdam mo. Ito ba yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay ni nanay? Dahil ngayon lang niya nalaman na may anak ka sa labas? Tama ka. Si Luis din ang dahilan. Ayoko nang alamin. Huwag ka nang mag-explain. Kung ako si nanay, iiwan din talaga kita. Labas! Kung hindi lang dahil sa mainit naming sagutan ni tatay ay aakalain kong biro lamang ang sinabi niya na magkapatid kami ni Luis. Nung una nga ay inisip kong sinasabi lang niya ang mga bagay na yon para paghiwalayin kaming dalawa. Pero kilala ko ang tatay ko. Makikita sa mukha nito kung nagsisinungaling siya. At ang nakita ko sa mukha niya ng araw na yon ay lungkot. Sobrang bigat ng dibdib ko noon dahil sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng moment na yon. Galit, lungkot, takot at higit sa lahat ay ang pagkalito. Kung paano nangyari yon, Papa Dudut. Hindi ko matanggap na si Luis ang lalaking pinakamamahal ko. Ang lalaking pangarap kong mapangasawa at maging ama ng mga anak ko ay kadugo ko pala. Sobrang sakit ang naramdaman ko na mga oras na yon na muntik na ako mawala ng malay. Kung gano'n na lamang ang naramdaman ko, napaisip ako kung ano rin kaya ang naramdaman ni Luis nang nalaman niya ang katotohanan. Yun din siguro ang dahilan kung bakit bigla na lamang siyang umalis sa akin nang walang paalam. Pagkatapos ng mga nalaman ko ay para akong dinapuan ng sakit. Wala akong ganang kumain. Wala akong ganang bumangon sa kama ni ayokong maligo. Gusto ko na lamang noon ang matulog ng diretsyo. Hindi ko na nga maimulat ang mga mata ko sa sobrang pagkamaga nito mula sa kakaiyak. Dumating ako sa puntong wala nang mailabas na luha ang mga mata ko dahil nasagad na ang sakit. Manhid na ako noon, Papa Dudut. Ilang linggo ko ring tinakasan ang mundo bago ko naisipang bumalik. Doon muli akong humarap kay tatay para sa kanyang paliwanag at kasabay noon ay isang desisyon ang aking ginawa. Wala na ba talaga akong magagawa para magbago ang isip mo? Katulad ng palagi niyong sinasabi sa akin, para sa ikabubuti nating lahat to. Hindi lang para sa akin kundi pati sa inyo, kay nanay, at para na rin kay Luis. Ganun na lang ba talaga kalala ang galit mo sa akin? Iiwan mo rin ako tulad ng ginawa ng nanay mo? Di ko alam kung galit ba tong nararamdaman ko o kung ano man. Hindi ko alam, Tay. Hanggang ngayon naguguluhan pa rin ako. Pero isa lang ang alam ko. Masakit ang nangyari. Saktan ako ng sobra sa mga nangyari. Never kong in-expect na hahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Akala ko tayo nang may perpektong pamilya.
Yun pala sisirain tayo ng isang pagkakamali na nangyari 28 years ago? Sana mapatawad mo ako sa nagawa kong kasalanan. Maniwala ka sa akin. Pinagsisihan ko na ang nagawa ko. Sinubukan ko namang ayusin ang lahat eh. Nangyari nang nangyari. Sabi ko naman sa inyo, matanda na ako. Naiintindihan ko na mga bagay-bagay. Kung hindi sana kayo naglihim sa akin, edi sana wala nang nasaktan. Tungkol pala sa nangyari sa amin ng nanay mo. Alam ko na, Tay. Nag-usap na kami ni nanay tungkol dyan. Sinabi ko sa kanya lahat ng nalaman ko tungkol kay Luis. Matagal niya na palang alam. Nalaman namin nung nagkaroon ng sakit si Luis nung bata pa siya. Humingi ng tulong sa amin si Julieta. Muntik na kaming maghiwalay nun ng nanay mo. Pero bigla kang dumating. Nabuntis siya matapos ang mahabang paghihintay. Kaya nagsimula kami ulit. Tinulungan namin na mapagamot si Luis. At kapalit nun, hindi na sila magpapakita sa amin na mag-ina. Tinupad naman ni Julieta yung pangako niyang yun pero ayun nga, namatay siya. Binigyan ka raw ng chance ni nanay na mamili kung sino sa kanilang dalawa ni Luis ang pipiliin mo. Si Luis ang pinili mo. Kaya umalis si nanay. Wala akong pinili. Wala akong pinili sa kanilang dalawa. Ginawa ko ang lahat para ipaliwanag sa nanay mo kung ano ang sitwasyon noon ni Luis. Ako na lang ang natitirang pamilya niya at bilang ama, hindi ko rin naman matitiis na maghirap ang anak ko. Kahit na sabihin nating anak lang siya sa labas. Kaso matigas ang ulo ng nanay mo eh. Sabi niya, matanda na si Luis at kaya na niyang tumayo sa sarili niyang paa. Wala eh. Hindi ganun kadali ang buhay ng kapatid mo at walang magulang ang makakatiis nun. Kaya sa uli, ang nanay mo na lang ang nagpaubaya at nagdesisyon na umalis. Alam kong naiintindihan niya ako. Magulang din siya. Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko rin naman si nanay. At pareho ko kayong gustong kampihan. Pero magkaiba talaga ang pinaglalaban yung dalawa eh. Tay, sana maintindihan nyo. Mag-isa lang si nanay ngayon. Wala siyang kasama. Nawalan siya ng asawa. Nawalan siya ng anak. Habang sinasarili yung mga nagawa ninyong kasalanan. Kaya mabuti nang siya na munang samahan ko para sa ganun. Magkaroon kayo ng chance na makasama si Luis. Gusto mo bang malaman kung nasaan si Luis ngayon? Alam ko kung nasaan siya. Wag na po. Para saan pa? Ayaw mo man lang bang magpaalam sa kanya? Tay, sa nangyari po sa amin, wala na kaming mukhang maihaharap pa sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano pang mararamdaman ni Luis ngayon pero ako, hindi ko pa siya kayang makita sa ngayon. Hindi ko kaya. Huwag mo siyang sisihin sa nangyari. Maging siya, wala rin siyang alam. Ngayon lang din niya nalaman ang totoo katulad mo. Biktima lang din siya ng kapabayaang nagawa ko. Huwag na lang natin pag-usapan yan. Gawin mo na lang kung anong dapat mong gawin bilang tatay sa kanya. Bumawi ka sa mga panahong wala ka. Higit sa tirahan, pagkain at pera, ang kailangan niya ngayon pamilya. At yun ang pareho naming ibibigay ni nanay sa inyo. Oras para bumawi sa isa't isa. Sana balang araw, matanggap niyo rin si Luis. Araw-araw ko yung ipinapanalangin na sana mabuo ulit tayo bilang isang pamilya. Darating din tayo dyan, Tay. Oh, ayan na yata ang nanay mo. Sinusundo ka na. Maiwan ko na kayo. Alis na ako. Amin na yung gamit mo. Iatid na kita. Papadudod ginawa ko ang desisyong yon hindi dahil may galit ako sa tatay ko. Kung hindi dahil para na rin ito sa ikabubuti naming lahat. Masakit ang mga nangyari pero naisip ko na sa aming lahat ay hindi lamang ako ang nasasaktan. Masakit para kay nanay na malamang may anak sa labas si tatay. Masakit para kay tatay na kinailangan niyang palayasin ang isa sa kanyang mga anak. Masakit para sa akin dahil nagmahal ako ng maling tao. Pero sa aming lahat ay alam kong si Luis ang pinaka nasaktan lalo na't nalaman niyang anak siya sa labas. Pinalaya siya ng sarili niyang ama at nagmahal din siya ng maling tao.
Papadudot na isip kong umalis sa poder ni tatay at sa bahay na yon para matulungan ko ang sarili kong mag-move on. Hindi ko kasi yon magagawa hanggat nakatira ako sa bahay kung saan sa bawat parte nito ay puno ng alaala ni Luis. Isa pa ay alam kong kailangan ako ng nanay ko. Unfair ang ginawa ni tatay sa kanya kaya kailangan niya ng kadamay at wala nang iba pang maaaring gumawa nito kung hindi ako mismo na anak niya. Pagkakataon na rin po ito para makabawi si tatay kay Luis bilang kanyang ama. Alam ko kasing mag-isa lamang si Luis noon at wala siyang kasama sa buhay. Kahit na illegitimate child siya ay may karapatan din siyang makasama ang kanyang tatay. Sa tingin ko papadudot ay yun na ang pinaka the best solution para kahit papaano ay maging happy ang ending naming apat. Sa ngayon ay nakatira na ako sa probinsya kasama ni nanay. Nagpatayo siya ng sarili niyang cake business at ako ngayon ang nagmamanage nito. Simula nung umalis ako sa bahay ay never ko pang kinontak sina tatay pero ang balita ko ay magkasama na sila ni Luis ngayon. Mahirap lunukin ang katotohanan at aaminin ko pong hanggang ngayon ay hirap pa rin po akong tanggapin yon. Kaya wala po akong lakas ng loob na lapitan sina tatay at Luis. Siguro ay darating din ang araw na matatanggap ko si Luis bilang kapatid pero mahirap pa itong gawin sa kasalukuyan. Pero umaasa ako na sa kabila ng mga nangyari, balang araw ay magiging maayos at masaya ang buhay naming magpapamilya kahit na kami hindi na magkakasama. Yun po ang aking kwento papadudot na sana ay nagustuhan ninyo at ng inyong mga listeners. Maraming salamat po sa inyo at muli magandang araw. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Gwen. Sabi nila ay walang libre sa mundo pero ang totoo niyan ay may isang bagay tayong hawak na hindi matutumbasan ng pera. At ito ay ang ating pamilya. Kaya hanggat maaari ay gawin natin ang lahat para manatili itong buo, masaya at walang bahid ng kasalanan. Dahil sa huli umulan man o umaraw ay nandyan ang ating pamilya para suportahan tayo sa sarili nating laban sa buhay. Para sa kapuso nating si Gwen, mahirap ang pinagdadaanan mo lalo't umarap ka sa isang pagsubok ng walang kaalam-alam sa nakatagong katotohanan. Ganon pa man, oras lang ang kailangan mo para mag-heal. Huwag mong madaliin ang proseso dahil darating din ang araw na matatanggap ninyo ang lahat. At dalangin namin na sana ay makamit ninyo ang kapayapaan at kahit na hindi perpekto ay isang masayang pamilya na inyong hinahangad. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.